Magandang hapon po mga kababayan. Siyempre, nandito na kami ngayon sa aming bahay, estate apartment. Siyempre, bahay ko na rin kasi dito na kami nakatira eh. Okay, marami nagtanong kasi mga kababayan kung kumusta na si Kuya Ronald. Yes, mula nung nakilala at nakita namin si Kuya Ronald hanggang ngayon mga kababayan, kasama pa rin po namin dito sa bahay. Kasi marami nagtaka bakit hindi ko na i-vlog or napakita, minsan na lang kasi po mga kabayan, no, sobrang dami ng ating schedules, no, hinahabol natin araw-araw yan, kaya hindi madalas at minsan lang namin maipakita si Kuya Ronald. Nandito pa rin po sa amin, kasama pa rin po si Tatay Agoy at si Nanay Marlene na nag-aalaga kay Kuya Ronald. Kaya sa hapong ito mga kabayan, meron kaming panauhin. Kaya please watch this. Hi! Kuya Ronald! I miss you so much! Kailangan mo pa ba ako? Umali ka na yan! Walang aso. Takot sa aso? Takot sa aso. Hindi makakawala yan. Oh, wow! Ang taba-taba na! Hi! Tatay Agoy! Tumaba na rin ang pustiso ni Tatay Agoy. Nasaan na yung pustiso? Ba't yung pustiso mo, Tatay Agoy? Bakit? Pag sinusuot mo ng pag-aalis ka? Oo. Pahiram mo minsan ni Kuya Ronald. Pasok. So, ayan po ang aming bisita ngayon. Kumusta Kuya Ronald? Upper? Upper. Align. Ay, ano ba? Align ba to? Align, approve, shoot. Ganun na. Ganun. Shoot. Ganon. No, upper. Kabila. Yan, bote pa si Kuya Ronald mga kababayan, mas maputi pa sa akin. Paano? Nasa bahay lang, lalabas lang sila ni Tatay Agoy sa umaga pag yung nagpapaaraw sila. No, tayo araw-araw nasa tirikan ng init o ulan o ganyan. O kumusta kayo dito Tatay Agoy? Kumusta si Kuya Ronald? Ayos naman, madam. Maayos naman. Malakas pa rin kumain si Kuya Ronald? Opo, madam. Ha? Malakas pa rin kumain? Kumakain pa rin ba ng gulay? Opo, madam. So ayan po sa hindi po nakakaalam sa buhay ni Kuya Ronald. Dati po siyang taong grasa, no? Almost 20 years po siya nasa lansangan. Yung pagkain ni Kuya Ronald ay inaasa lang niya sa mga bigay-bigay or yung napupulot niyang mga tira-tirang pagkain at lalo na yung kinukuha niya sa basura mismo, no, naghahalongkat siya doon sa basura para maghanap ng pagkain. So yung buhay ni Kuya Ronald dati, no, kilala siya sa Kuya Edward, no. Ngayon, syempre nakita natin at buhat nung nakita natin nung una, no, sa hindi nakapanood nung unang pagkikita at pagtatagpo namin ni Kuya Ronald ay talagang nakita nyo naman doon, sobrang nakakaawa, no, naantig yung aking puso at hindi ko nakayanan. Talagang binalikan namin, hindi namin pinatagal, niligo ko, ako mismo po nagligo doon sa isang malaking bakante, no. Dapat nga hindi tayo papasok doon, no, trespassing tayo kasi nakabakod yun, pero sa kagustuhan natin na ma-rescue natin si Kuya Edward or si Kuya Ronald ay ginawa natin yun. Huli na tayo nagpaalam doon sa may-ari, buti lang hindi tayo pinaglitan at nagpasalamat pa yung may-ari na meron tayong natulungan na si Kuya Edward. So ayan, kumusta Kuya Edward? Ayos ka lang? Ha? Ayos? Ayos lang daw siya. So buhat noon hanggang ngayon hindi pa rin makapagsalita si Kuya Ronald. No, talagang ganyan na siya. At ang importante, yung dating niyang gawi ay maganda na ngayon. Nandito na siya sa bahay, no? At nag-aalaga si Tatay Agoy at si Nanay Marlene. At may buhok na rin. Dati walang buhok tong mga kababayan, di ba, Tatay Agoy, no? Ditong gitna. Ito nagkaroon siya, unti-unti, Balaybo siguro na nagkadalagas-lagas lang yon dahil siguro walang ligo or kasi napulupot dito yung buhok, yung nakita nyo yung ginupit ko na sobrang haba, nagganda pulupot-pulupot na dito sa likod ng batok niya dito sa ulo niya. Diyos ko, kay kapal-kapal na puro na dumi. So ngayon wala yan, ngayon meron, ayan tumubo.
Ayan, oh, ang galing. Anong gamit mo, Kuya Ronald? Nagpabilo ka ba? Ha? O, pati yung mukha niya kuminis, yung balat. So, sa madaling salita, maayos yung pag-alaga, no? Yung pagpapakain. Kasi si Kuya Ronald, totaling hindi pwedeng hayaan mo lang siya. Kailangan may titingin sa kanya. Kasi bigla siyang aalis, no? Pero babalik naman siya. Kailan minsan makalimutan niya yung babalik. So, kailangan merong magsaing sa kanya kasi hindi niya kayang magsaing, no? Yung kailangan may magpakain sa kanya although marunong siyang kumain, no, sa sarili niya, kailang maraming tapon, nanghihinayang, no? Sayang yung pagkain na nahuhulog o natatapon. So ganyan po, sa madaling salita po mga kabayan ay talagang para kang nag-aalaga ng sanggol or baby dito kay Kuya Edward. Kaya mula noon hanggang ngayon, tinuring na namin talaga siyang kapamilya, no? Masakit na sa amin na mawalay siya, na hindi na namin kayang ibalik yung dati niyang buhay. Kasi ito na yung buhay niya ngayon eh. Kumbaga naranasan niya yung dating nasa lansangan, tapos ibabalik natin. Parang wala, useless yung ating tulong sa kanya. Kaya ayan po, no, sa hindi nakakaalam, o diba, tumawa siya. Sa hindi po nakakaalam mga kababayan, yan po si Kuya Ronald, ang dating taong grasa sa lansangan na kahit papaano binigyan natin ng magandang buhay. Oh, hindi na. Kaya po na tumawa, natuwa siya. Yes, nakita nyo? Hindi man siya makapagsalita, narinig lahat ng sinasabi ko, kaya dinaan na lang niya sa tawa. Ibig sabihin, thank you na kahit papaano binigyan mo ako ng bagong buhay, bagong pag-asa, no? At ang importante ngayon mga kabayan ay makita natin, no, kung ano yung pagbabago kay Kuya Ronald. O, nagmerienda na ba kayo, Tatay Agoy? Ay, nagmerienda na kayo? Anong minerienda nyo? Nagkape muna kami doon at saka yung tinapay na binigay mo kahapon. Pamirindahin ko sana mga kababayan. Mukhang katatapos lang. Pag ganun-ganun pa si Kuya Ronald, mukhang may mga tinga-tinga pa. Kasi may pasalubong, no? Bitbitin ng pasalubong. Siyempre, pinadalhan ko din sila kasi magkakapit bahay lang kami, no? Pag ganun lang po talaga, isang malaking building to, dalawang pinto, no? Dito kami, din sa kabila din sila kasi marami kami dito, din marami din sila, no? Maraming, kumbaga malaking pamilya dito sa dalawang pintuan, no? Kasama ni Kuya Ronald doon sa kabila. So ngayon, siyempre, bagong merienda, alangan pa mameriendahin natin, baka mamaya maduwal pa ito si Kuya Ronald, no? Masubrahan, nag-coffee na daw sila, katatapos lang. Kaya pala mayroon pang ito, mayroon pang tawag nito, tinapay dito sa labi niya kasi katatapos lang pala mag-merienda. So ayan po mga kababayan, yung iba nakakapagsabi pa sa atin na yung ginagawa natin, binablog natin, no, para lang daw makakuha tayo ng viewers, para lang daw makakuha tayo ng subscribers, para lang daw makakuha tayo ng or kumita tayo, no? Yan po yung sinasabi nila, pero hindi nila alam. Tulad ni Kuya Ronald, no, hindi bibihira lang pinapakita sa kamera. Although maraming nagtatanong, maraming naghahanap, maraming na-miss, maraming nakamiss kay Kuya Edward, kaya lang walang oras, no, sa sobrang busy. Kaya pasensya na talaga doon sa lagi naghahanap kay Kuya Ronald na bibihira lang namin ma-i-vlog. Pero madalas naman kaming nagkikita kasi kapitbahay. Kaya please, no, yung ginagawa natin mga kababayan bago tayo nag-vlog is matagal na tayong tumutulong sa mga kababayan natin. Nagkataon lang po nung pandemic time na hindi ko nakayanan na ako masarap ang kinakain ko, tapos yung aking kabarangay ay merong mga batang umiiyak, kumakalam ang sikmura. Kaya naglakas loob po ako mga kababayan, kahit very risky po mga kababayan, no? Sugal talaga, buwis buhay po talaga yung ginagawa namin noon. Pero pinilit namin, no, sa kagustuhan na makatulong kahit papaano, makapagbigay ng tulong sa mga kababayan natin. So walang masama po mga kababayan kung lumaki po yung ating viewers, kung lumaki po yung ating subscribers, kung lumaki po yung ating sponsor o lahat o yung ating channel. Walang masama po mga kababayan. Alam niyo kung bakit?
Kasi hindi naman po para yan sa sarili ko eh. Nakita nyo naman po yung aking mga ginagawa mga kababayan, no? Hindi lang sila ni Kuya Edward o pamilya nila ni Tatay Agoy, no? Or yung ating mga scholars o yung ating mga seniors na binibigyan natin buwan-buwan, no? Kung makasarili na ako mga kababayan, Diyos ko po, kung ano-ano na lang po siguro ang ginagawa na para sa sarili ko. Kaya lang po mga kababayan, talagang passion na natin tumulong at hindi makakatulog si Madam Lori hanggat walang taong matulungan sa araw-araw. Yun na talaga yung aking misyon at itinala sa akin ng Panginoong Diyos. 'Di ba? Kaya wag yung sabihin na ginagamit yung ibang tao, binablog para kumita si Madam, lumaki ang viewers. Bonus na lang po 'yan sa ginagawa ko, no? FYI po sa nagsabi, pwera lang doon sa mga nakakaintindi at malawak ang pag-uunawa. Diyos ko po mga kabayan, siguro hindi naman siguro ako nagugutom noon, nakakatulong pa rin ako kahit wala ako sa pagbablog, no? Kailang wala tayong magagawa pag ipagkaloob sa iyo yung buhay na ganyan at ibigay sa ng Panginoong Diyos ay hindi mo mahihindian. So, kumita man tayo, lumaki man yung channel natin. Diyos ko po mga kababayan, Diyos ko napakaliit pa yan yung channel natin, pero yung iba nagsasabi para lang humakot ng viewers, para lang humakot ng subscribers, no? At magkaroon ng sponsor. Yes, kahit mga sponsors natin, transparency tayo lahat, no? Transparency tayo lahat. Kaya kung ano man ang ginagawa natin mga kababayan, na alam natin na tumutulong tayo at kabutihan para sa kapwa, suportahan na lang natin. Huwag na tayo magbitaw ng hindi magandang salita. Kasi parang sabihin mo, para lang makahakot ka ng ganito, kumita ka, makahakot ka ng viewers. Ang equals kasi doon, parang inggit lang eh. 'Di ba? So, wala ka namang naitulong kahit piso, no? Manahimik ka na lang. And then, kung gusto mo, gawin mo yung ginagawa ko kung kaya mo. And then, yung mga sponsors ko nga, Diyos ko po, limpak-limpak ang pinapadala, walang masabi, wala silang against sa ginagawa ko. Tapos kayo, natulungan na, and then magsalita pa ng ganyan. Diba? Hello? So, ayan lang po mga kababayan, medyo meron lang tayong konting ganyan discuss kasi may mga tao talaga kahit anong gawa mo ng kabutihan, pero mabigyan pa talaga ng kahulugan, no? Mabigyan pa ng masamang kahulugan at maiba yung unawa nila doon sa pagbigay natin ng tulong. Okay, so ayan lang po mga kababayan. Kaya sabi ko, maraming salamat po talaga sa inyong suporta, no? Dahil hindi tayo magpapatinag sa mga taong negatibo, dahil mas maraming nangangailangan kaysa sa mga taong inggit at sa mga taong ayaw kang umangat, no? Gusto nila sila lang ang aangat, gusto nila sila lang ang meron, no? Hindi sila magiging masaya kung ang kaanak nila or kapitbahay nila or pamilya nila, no, or kaibigan nila na aangat. Kailangan sila laging nasa itaas, no? Hindi pwedeng malagpasan o hindi pwedeng masapawan. Ganun po mga kababayan, yung ating minsan nga sarili mong pamilya, sila pa yung magda-down sa iyo, sila pa ang sisira sa number one. Buti pa yung mga ibang tao na hindi mo kaano-ano, na hindi mo nakilala personally, pero yung tiwala nandoon binuhos, pati yung suporta nandoon binuhos. Ganun po dapat sana, no? Sabi nga nila, pamilya number one, sana suporta, pero number one, ilalaglag ka at pag-iinggitan ka pa at meron pang salitang hindi maganda. So ganun po. Kaya good luck, no, sa mga taong negatibo. Basta tayo tuloy-tuloy, hindi tayo magpapatinag. Sila ang titinagin natin mga kababayan, kasi tayo ay ang ginagawa natin, itong mission natin ay yung pagtulong, no? Walang pinipili, pilay, bulag, may sakit, yung abandon, no? At yung walang makain, naghihirap sa buhay, walang bahay, lahat yan ay welcome yan. Walang pinipili, basta sa abot ng makakaya, sa abot ng aking makakaya, no, gagawin ng buong team ni Madam Lori, kasama ang mga sponsors, subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentator, lahat po sa Nipwersa, para mas
marami pa ang matulungan natin. Kaya tama lang yung mga advices nyo sa akin mga kababayan na yung mga negatibo, yung mga naririnig natin, yung mga bashers natin, walang nagagawa yan. Hanggang dyan lang yan kasi mga kamag-anak ni Marites yan. No, hayaan natin sila dahil Diyos ko po mga kababayan, ipagpalit ba natin yung isa o dalawa kaysa sa mga kababayan natin na ang daming nagugutom, mga bata na ang daming umiiyak, kumakalamasik mura na walang makain. 'Di ba? Yun lang yun. Bahala ka gumawa ng diskarte sa buhay mo na wala kang taong inaapakan. Kahit kumita ka ng 1 milyon bawat oras, basta wala kang taong inaapakan, malaya ka kumita. Sa'yo yan lahat. Walang silang magagawa. Okay? Ganon yon Kuya Edward, di ba? O upper? Oh. Ganun po mga kabayan, sa lahat po na nagmi-message sa aking Facebook page, hindi ko po lahat marireplyan agad-agad. No? Baka nagtaka kayo, hindi na-replyan. Baka nagtaka kayo, hindi kayo napuntahan. Hindi po lahat ang nag-message ay mapuntahan o mabigyan. Depende po, case to case po tayo. Sa dami po nating nagme-message araw-araw, hindi po kakayanin kung lahat-lahat po yung pagsasabayan natin. No, wag po kayong magalit, wag pong sasama yung loob nyo na bakit hindi kayo napagbigyan sa kahilingan nyo. No? Minsan kasi may sobrang layo, minsan kasi kailangan natin na transparency tayo sa mga sponsors natin. Alam nila kung saan tayo tumutulong kasi minsan dito sa bahay, no, behind the camera nagbibigay tayo dahil meron tayong may pumupunta sa atin dito na may dala-dalang reseta, may mga pasyente na kailangan humingi ng pambayad sa ospital or pangbili ng gamot, no, na hindi natin inasahan na biglang darating sa atin dito sa bahay. Kahit doon sa Negros Occidental mga kababayan, kahit doon po maaga, no, ay hindi mo talaga maiwasan. Merong darating na may bit-bit na mga reseta, kailangan ng pambili ng gamot, tatakbo ng hospital. So, hindi po talaga natin maiwasan yan. Sa abot ng aking makakaya, no, ay lahat ng lumapit sa akin, basta ang importante, meron akong maibigay. Hindi ko man maibigay lahat mga kababayan, pero hindi uuwi ng luhaan. Talagang meron at meron akong ibibigay sa abot ng aking makakaya. Okay? Kasi kahit papaano, no, hindi man ganun kalaki yung ating channel, pero lumalaki yung ating expenses, lumalaki po yung ating lumalawak po yung ating pagtulong, no? Kaya sa abot lang ng makakaya ng ating channel, yun lang po yung gagawin natin. Malay nyo po, sa tulong nyo po ay lalaki pa po yung channel natin. Mas lalaki at lalawak po yung ating pagtulong. Baka kahit papaano unti-unti na rin natin nababawasan yung mga nagmi-message sa ating Facebook page. So ayan po mga kababayan. Yun, explain ko lang din po. Yes, kumikita po si Madam, no? Yun po ay tinutulong natin. Gaya ng sinabi ko kanina, hindi lamang pang sarili ko. Baka sabihin nyo sa akin, operada ako ha. Wala po, mula ulo hanggang paa. Natural po yan, lahat wala. Wala akong ginalaw dyan. Alam ng Panginoong Diyos ha. Kasi kung sa sarili ko lang, Diyos ko, lahat siguro namasyan na ako kung saan-saan, nagpaganda na ako kung ano-anong ginagawa ko sa buhay ko. Kailang mas priority ko ang pagtulong. Okay? So, kumikita tayo, saan na pupunta, tinulong natin, and then expenses natin everyday, magkano, pagkain natin everyday, plus yung gasolina natin, alam naman natin lahat, lalo na sa mga sasakyan, Diyos ko po, parang awa, ang sobrang mahal na talaga ng gasolina ngayon. More or less 3,000 to 4,000, depende pa sa layo ng iniikot natin. Kasi alam nyo kung bakit? Minsan 3 to 4 hours na ang binabiyahe namin. Papunta kami sa malayo. No, papunta kami sa malayo kasi doon na naman kami maghanap ng may vlog namin dahil dito halos naikot na namin. So ganun po kalaki yung expenses natin. Araw-araw po yun ha. Kasi kahit weekend po mga kababayan, ginagawa natin yung ating misyon, yung pagtulong natin. Baka sabihin nyo, sobrang dami na ng pera ko at ang laki na ng sahod ko. Hindi po. Tama lang, sakto lang na kahit papaano makatulong tayo at makayanan yung expenses araw-araw. Plus, bukod pa sa mga expenses, ilan kami dito sa bahay? No, ilan kami sa bahay? 2 apartment. Ilan po kami dito? Siguro mga 16 or 17 kami kumakain sa araw-araw, plus mga bills pa namin. So, isipin din po natin mga kababayan, hindi yung
nakikita natin, ay ang laki ng channel niya, ay siguro ang yaman na niya, ay siguro ang laki na ng kita niya. Huwag natin tinan yung kita, tinan din po natin yung obligasyon or expenses araw-araw ng ating buhay, kung ano yon, kung magkano yon, di ba? Buti sana kung sahodan tayo ng sahod, hindi tayo kumakain, hindi tayo nagbabayad ng mga bills, wala tayong maraming obligasyon. Siguro, ayun, talagang yayaman ka kaagad kasi wala kang ginagasta, kundi puro ka lang ipon. So, ganun po yung mga kabayan. Kaya minsan, no, yung hindi nila alam kung gaano kahirap, no, kung gaano yung sakripisyo ng buong team. Pero yung po mga kabayan, kung ikaw hindi talaga passion mo tumulong sa mga kababayan natin, magsaawa ka, mapapagod ka kaagad. Pero sa awa ng Diyos mga kababayan, sa loob ng 2 years, happy anniversary po sa ating channel, no? Nakayanan natin, no? Nag-i-enjoy pa lalo habang tumatagal, nai-enjoy pa lalo. Alam niyo kung bakit? Kasi, Diyos ko, pupunta ka, makahanap ka ng isang tao dyan na naglalakad dyan na ma-i-vlog mo, hindi mo alam kung saang bahay. Yun pala, pupunta ka doon sa malayo, lalakad ka ng 1 kilometro, 2 kilometro, 4 or 5 or higit pa, no, na talagang kailangan mong puntahan para makita mo yung sitwasyon niya, kung talagang deserve ba sa tulong na binibigay natin sa kanila. Yan yung inaakyat po sa buong team mga kababayan. Diyos ko po, halos buwis buhay na nga po yung iba yung inaakyat natin sa kagustuhan natin na maparating yung ating tulong doon sa mga kinaukulan. Pero may puna pa rin tayong naririnig. Sige po, ipagpalit natin yung ating sitwasyon. Kayo po sa sitwasyon namin, tinan natin kung ano ang masasabi nyo. Kasi, Diyos ko, papasok ka ng aakyat ka ng kabundukan na halos, Diyos ko po, kay tirik-tirik, kay layo-layo, sa gitna ng tirik ng araw, uulan, napakadulas, napakalayo, iikutin mo yung mga matitirik na kabundukan. Yung daanan mo halos hindi lupa, umaakyat ka, no? Umaakyat ka sa mga malalaking bato para lang marating mo yung taong gusto mong tulungan. Hindi nyo ba nakikita yung sakripisyo ng buong team na, Diyos ko, halos maputulan ng hininga sa kaaakyat, no? Sa kalalakad para lang maibigay natin yung gusto nating maitulong doon sa tao na pupuntahan natin. Baka akala nyo po mga kababayan, napakadali lang, napakabilis lang gawin yung aming ginagawa. Diyos ko po, alam ng mga vloggers yan kung gaano kahirap mag-edit pa lang, sa editing pa lang, no? Kung gaano kahirap yung pagbablog, kung ilang oras yan binubuno para mabuo yung isang episode. Hindi po, hindi yung isang click lang mga kababayan na pag-vlog mong ganyan, pagtutok mo sa camera, yun na yun, at i-upload mo kaagad. Hindi po mga kababayan, napakahirap, no? Napakahirap. Kaya ang sa amin man lang, Diyos ko, kahit man lang ma-appreciate nyo ng konti yung ginagawa namin, masaya na kami. Tingnan nyo po yung ating mga viewers, yung ating mga supporters, yung ating mga sponsors, subscribers, followers, lahat po sila, Diyos ko po. Diba? Kahit sobrang layo na yung pinupunta namin, hindi namin naiinda yung pagod, yung hingal, no, yung halos maputo na yung hininga mo. Kasi pag uwi mo ng bahay, meron kang mga mababasa na mga comment na, Diyos ko, ang sarap-sarap sa pakiramdam na minsan tutulo pa yung luha mo dahil sobrang na-appreciate nila yung ginagawa mo. Diba? Yung bang yung mga komento na walang katumbas na halaga na nagpapalakas sa'yo, no, na kahit halos hindi ka na makatayo sa sobrang pagod pero kailangan mong tumayo dahil parang kusa ka ng itayo dahil doon sa mga suporta at yung pagsubaybay nila sa iyo na talagang inaabangan ka, na talagang sabi ko nga, Diyos ko, sabi nga nila, parang wala ka ng kapaguran, paano ako mapapagod, ilalo nga akong lumalakas dahil sa suporta ng aking mga dahil sa suporta, dahil sa nagmahal at nakikiisa sa aking munting adikain. Baliwala ang pagod, baliwala yung puyat, no, dahil sa suporta yung lahat. Ang sarap basahin, no, mga komento na talagang na-appreciate nila ng sobra-sobra. So yun lang po mga kababayan. Yung iba nga, pag hindi mo nabigyan ng tulong, magagalit. Pag bigyan mo, magagalit pa rin. Diba? So hayaan nyo na kahit papaano yung aming munting sakripisyo, yung aming munting pagmamahal, yung aming munting biyaya ay ma-share natin sa mga kababayan natin na lubos ang nangangailangan. Diba?
Kasi sa daming problema ng ating gobyerno na kahit papaano kami mga charity vlogger gumagawa ng paraan na makatulong sa gobyerno natin. Kasi hindi tayo lahat mabigyan, no, lalo na doon. Kaya nga ang puntarya namin ngayon ay puro liblib, puro mga kabundukan kasi yan ay malayo sa kabihasnan na talagang hindi na napupuntahan, no, at hindi na masisilip. Kaya kahit papaano napupuntahan ng mga charity vlogger. Kaya pasalamatan nyo na lang kasi kapakipakinabang tayo sa lipunang ito, no? Hindi yung wala ka nang naiambag and then magaling ka lang magkomento. Okay? So, naantok na si Kuya Ronald sa daldal ko. So, ayan, syempre, meron kaming pasalubong ni Kuya Ronald. O, ayan, sa mga kailungguan dyan sa Bacolod o kabisado nyo ito. O, di ba? Halos pag umuwi ka ng Bacolod, ito yung pasalubong mo na bibit-bitin pagbalik mo ng Maynila para sa mga kaanak mo. O, syempre, meron din akong bit-bit ko konti, no? At meron din si Kuya Ronald doon sa kabilang bahay para meron silang pamerienda. O, merong piyaya. Oh, ito yung minerienda kanina, Tatay Agoy. Tapos, ano to, Tatay Agoy? Hindi mo kabisado. Piyoyo. Ito, piyaya, kasi malalaki. Ito naman, piyayi. Kasi medyo malaki-laki siya, ha? Kabisado mo lang, Tatay Agoy. Tapos, ito, kapangalan mo. Oh, no! Agoy-agoy. Ogoy-ogoy. Oh, tapos si Tatay Agoy, yung pasalubong ko, ogoy-ogoy. Pangalan niya? Iba naman ang pangalan, hindi naman ugoy-ugoy. Kaya yung pangalan na ugoy-ugoy yung namin, ganyan talaga. Ogoy-ogoy na tinapay, bumili din ako. Okay, so ayan po yung ating pasalubong ni Kuya Ronald. So ito na yung merienda nila kanina. Oh, di ba? Oh. So ayan po ha, napakita ko na si Kuya Ronald, then si Nanay Victoria. Abangan nyo po. Napuntahan ko rin kasi marami nagtanong din kay Nanay Victoria. Nag-message sa akin at kay Kuya Edward. So ito na po, napakita ko na sa inyo. No? Hindi kung hindi nyo man makita sa aking vlog, nandiyan lang si Kuya Ronald, no? Kasi sabi kasi nung iba baka mamaya bumalik daw or nasa lansangan na uli si Kuya Ronald. Hindi po mamangyayari 'yon, no? Kahit papaano nandito to sa amin na pamahal na hindi na namin kayang paalisin or ibalik sa dati niyang buhay. Talagang habang nabubuhay ang buong team ay nandiyan din siya, no? Magsasama sa hirap at ginhawa. Hindi lang magsasama kung nandyan pa yung channel ko. Kahit mawala yung channel ko mga kababayan, nandyan pa rin po si Kuya Edward. Kasi nung wala yung channel natin, tumutulong naman din tayo mga kababayan. Binigyan lang tayo ng bonus ng Panginoong Diyos. Kasi alam niya yung ating puso na talagang wagas tumulong sa mga kababayan natin na lubos ng ilangan. Kaya ganun lang po, no? Kaya happy na lang. Tanggalin natin yung mga bahid na inggit dyan sa mga puso natin. Suportahan na lang natin kung ano yung kabutihan na ginagawa sa kapwa. Yun na lang, no? Huwag nating tingnan kung ano man yung viewers, kung ano man yung subscribers, kung ano man yung kinikita. Ang importante, tumulong sa kapwa, hindi pang sariling interes lamang po. Yun lang, okay? So, ayan, maraming salamat po. Magbabay po muna kami. Magbabay. O, babay na. Bye-bye. O, bye-bye. So, ayan. O, dito tingin O, bye-bye O, bye-bye. So, ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa ipagpalain tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Nawa ibigyan pa tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw para mas marami pa tayong matulungan na kagaya ni Kuya Ronald. No, nawa ibigyan pa tayo ng kalakasan ng katawan para maparami ang pagtulong natin at tuloy-tuloy yung ating misyon. So, ganun din, no, sa kay Tatay Agoy at kay Nanay Marlene, bigyan sana ng mahaba pang buhay para magsama at magiging katuwang ko dahil hindi ko po kakayanin kung sa akin lahat kung wala sila. Kaya maraming salamat po sa inyong suporta dahil hindi lang si Kuya Ronald ang napasaya natin, no, pati yung pamilya ni Tatay Agoy.
ay napasaya din na kahit papaano nabigyan din natin ng kaginhawaan yung buhay nila. Kaya maraming salamat po talaga sa inyong tiwala mula noon hanggang ngayon. Okay? So mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan paki-share, subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye, Kuya Ronald. O bye, Tatay Agoy. Kuminis na yung mukha mo ay wala nang sugat So ayan din po si Nanay Marlene, asawa ni Tatay Agoy, tumaba, bumanda, bumata. O diba kailan napilay? Kasi nadulas nag-map doon sa kabila. No, hindi pa kumaning. Ganun mo na lang yung Marlene. Ha?